Wala silang pakialam sa batas, binaboy nila, ipinakita nila sa buong mundo na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ay kidnapper talaga. Pangingidnap yan. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. Hello, kumusta? Magandang araw po, magandang tanghalit, magandang gabi sa inyong lahat mga boss, and welcome once again dito sa ating programa sa GRL Reacts, kung saan magbibigay na naman po tayo ngayon ng reaksyon dito sa mga mainit na pinag-uusapan po sa ating lipunan. Bilang na po itong usapin nga, ang hindi matapos-tapos na usapin dito sa ICC kaugnay sa pagka-aresto ni FPRRD. Dahil may ipinalabas po na reaksyon itong si Maharlika, at pinatutuhanan po na talagang kidnapper itong si First Lady Liza Araneta Marcos at itong ating presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magbibigay lang po tayo dito ng reaksyon sa kanyang sinabi, and ito nga, kung makikita niyo naka-flash po dito sa ating screen, nawala na po ng pag-asa itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan mga boss, kung bago pa kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Alright, sige, pakinggan muna natin, unahin muna natin, siguro ito si Maharlika, bago natin pakinggan itong pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Hanapin ko muna ha, na-record ko ito. Ito po, sabay nating panoorin ito. Mga kababayan sa daig, Miss Maharlika, ganyan-ganyan. Thank you dahil naging boses ka namin. Buti yun, nasa Amerika ka at hindi ka basta-basta magipit ng mga bangag dahil nga hindi nila saklaw ang batas ng Amerika. Ang sagot ko nga sa kanila, palangga, kung nasa Amerika ako, baka magkasunod lang kami ni Percy Lapid. Stop muna natin ha. Ito kasing si Percy Lapid, di ba itinumba ito nung kasagsagan ng termino ni President Marcos. Itong si Percy Lapid po kasi, para itong si Maharlika walang kinatatakutan, hindi ba lang nagtatakip ng bunganga, basta kung anong masasabi, talagang sinasabi, sa social media. So, yun po nangyari. So, ito yung sabi ni Maharlika, sinabi daw ng mga kababayan natin doon sa Dahig, sa Netherlands, na nagpasalamat sila kay Maharlika dahil daw si Maharlika daw ang naging boses nila. Patuloy natin. Inorgor. Talagang gogorgorin ako ng mga yan. Imagine yung former President Duterte. Ginamit nila ang pang-aabuso, pangingidnap, harap-harapan, nakipagsabuatan ng mga ang piloto, kung sino pa man. Hindi ko na maitatakas, hindi ko pa napapanood yung hearing-hearing. Okay? Yung piloto, sila, Uling Torre, lahat sila nagsabuatan. Harap-harapan, mga kababayan. Wala silang pakialam sa batas, binaboy nila, ipinakita nila sa buong mundo na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ay kidnapper talaga. Pangingidnap yan. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. So nung inirelease nila yung kanilang balita, ito ni Santiago Gunggong. Yun malinaw daw na pangkikidnap itong kanilang ginawa kay former President Rodrigo Duterte. Hindi na nga pinadalo ng Malacanang ang mga cabinet secretaries sa mga hearing sa Senado na pinangunahan ng kapatid ni Bongbong Marcos, itong si Senadora Ivy Marcos, hindi pinadalo. Ewan ko ba ngayong April 10 kasi may ikatlong pagdinig ang Senado tungkol po sa pagka-aresto nga itong ni former President Rodrigo Duterte. At sa katunayan nga, alis muna tayo kay Maharlika, itong si Vice President Sara Duterte, wala ng saglit lang. Okay. Hindi na siya umaasa ng hustisya sa kaso ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte sa ilalim ng Marcos administration. Sa isang panayam, sinabi ng ating Vice Presidente, saglit lang, i-play ko ha. Standby ko lang muna si VP. Okay, stop muna. Sinabi ni VP Sara,
hindi na niya nakikita na magkakaroon pa ng sapat na hustisya at tamang proseso sa kaso ng kanyang ama mula sa panig ng gobyerno dito sa Pilipinas. No, dahil hindi umano'y ginawang extraordinary rendition mga boss, no, ng administrasyong Marcos at ng dating pangulo. Hiniling naman ni VP Sara na hindi sana ito mangyari sa iba pa mga kapwa Pilipino na siyang rason, no, kung bakit nagsasagawa ng mga pagdinig sa Senado ngayon tungkol sa pagka-aresto kay FPRRD. Pakinggan nga natin, no, itong pahayag ni Vice President Sara Duterte. I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws that that thing that happened to President Duterte, like it's called extraordinary rendition in international law, doesn't happen to others. So it would be an example of what should not happen to a Filipino inside our country. Ayun, no. Sana ay wala ng ibang Pilipino pang magaya kay ex-President Duterte. Nais ka ngayon ni President Digong, no, na mapabilis na ang takbo ng kaso. Kasi gustong-gusto nang umuwi ni Tatay Diggs, no, dito sa Pilipinas, lalo na sa Davao City kung saan tumatakbo pa naman siyang mayor dito. No? Kaharap si aspiring Mayor Carlo Nograles, no, yung dating secretary ng Civil Service Commission. No? Siya po ang katapat ni Duterte sa pagka-mayor. Sabi nga ni VP Sara, kwento niya dito na sabi daw ni President Digong, gusto na kong umuwi kasi matanda na ako. Baka abutan daw siya doon ng kamatayan. No? Alam niyo naman si President Duterte. No? Mahilig sa biro at kasama ng pagseseryoso minsan. No? Sabi niya, habang may buhay pa, kung gusto man niyang mamatay daw, ayaw niyang mamatay doon sa Netherlands. Gusto niyang mamatay dito sa Pilipinas. No? Yan yung kanyang sinabi. Kasi totoo naman, 80 years old. Mahirap nang maglakad ang ex-president. No? Tapos ganito pa ang ginawa ng pag-aresto sa kanya. So kayo, kung may reaction kayo, no, pwede kayo mag-comment dito sa ating video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na pagsasama natin dito sa ating channel sa GRL Reacts. Thank you so much everyone.